Namatay ang kanyang mga magulang sa car aksidente. Siya si Isako ay 5 taong gulang naninirahan sa kanyang grandfather Senegaki Tesuki bilang boss ng Yakuza. Sabi niya gusto niyang makita ang mama at papa niya sabay iyak. Siya si Utokiye simula ngayon ang taga-protekta at mag-aalaga sa kanya sa buong buhay niya at maging sa lahat sana all, kahit di sila kadugo. Lumipat ang eksena, sa high school nakapasa si Isako at binati ng Yakuza boss na maging masaya ang kanyang mga magulang sa langit, habang si Kia masayang masaya at binuhat agad si Isako sabay sabi. おめでとうございます。You got it, dude! Sabi niya bakit sa Ottawa High School 1 oras ang biyahe doon, sabay sabi kaya pinili niya ito para maranasan niya ang normal na buhay magkaroon ng mga totoong kaibigan, kasi lahat ay takot sa daughter ng Yakuza, sa wakas magkaroon na siyang normal na buhay at maranasan magmahal at ma-in love. Pagkatapos sa school nabangga niya ang kaklase at sinalo siya ni Kiea at nagulat. Sa labas, tinermo na niya ito at tinanong bakit ka nandito sa school sabay sabi inutusan siya ng Yakuza boss na bantayan at protektahan sa mga maduduming utak ng kalalakihan. Sabi pa niya na poprotektahan siya at walang lalaki ang manghawak kay Isako dahil gusto ng dalaga na magkaroon ng normal na relasyon, at sabi niya pinapayagan naman siya ng boss ng Yakuza na mag-enroll sa school at maging classmate niya. Sa school nagpanggap siyang tulog. Habang si Kia kinukulit itong si Isako. Lumapit ang dalawang kaklase sabay sabi ang cute ni Isako at biglang pinalayo ni Kiea ang dalawa. Dumating ang guro at pag-uusapan kung sino ang maging class representative at agad nag-volunteer si Kiea at dinamay pa itong si Isako at nagulat si Isako, at ayon naggrupo-grupo sila patungkol sa volleyball at basketball team. Pagkatapos sa bahay, na-depressed si Isako dahil wala siyang nagawa at masabi sa grupo. Sabi niya kasalanan mo ito Kiea dahil sa'yo napasama ako sa class representative at nakasapatulog sa kalagayan kong ito. Pagkatapos sinisi niya ang sarili dahil ang layo ng pinili niyang school. Tabay sabi ni Kiea wala namang pinagbago, harapin mo lang ang mga bagay at di magsisidahilan lang ang mga bagay para magalit ang mga tao na hindi naman. Aalahanin mo ang lahat na di mo magawa at itigil ang pagsisi sa sarili at palawakin ang mga hakbang paparating sa buhay ng bawat tao. Sabi pa niya minsan talaga maging malakas paminsan-minsan, wag puro isip ng isip at iyak ng iyak. Sabay sabi かわいい。 at umalis. Mag-subscribe ka muna, ano ka ba? Pagkatapos si Isako nagsanay sa volleyball at humihingi ng tulong sa dalawang miyembro ng Yakuza sina Luka at Kaoro. Pagsimula, binugbog ni Kiea dahil hinayaan na tamaan ng bola si Isako. Sabi niya siya na lang ang magtapon ng bola pero di pinayagan ni Isako, malamang di siya seseryosohan sa pagsasanay, at naintindihan naman ni Kiea, at nagpatuloy ang pagsasanay. Sa school dahil sa matinding pagsasanay nagkapasa sa mga kamay, lumapit ang mga kaklase at napahanga niya ito dahil sa kanyang mga ginagawa sabay sabi ayaw lang naman niyang maiwan sa laro at manalo sa laban, at inimbite siya ng kaklase gagawin ang lahat para manalo sa laro at nagpatuloy siyang magsanay. Habang si Kia sa labas nagyuyusi at nahuli ni Isako sinermonan ito at sabay sabi ni Kiea, wala naman paki sa kanya 26 years old na Yakuza dod. Pagkatapos sa laro na nakit ang mga kamay ni Isako habang si Kia nagmamasid sa kanyang laro dahil masakit ang kamay niya, ginamit niya ang paa at nakascore at nanalo sa laro nila. At pagkatapos ninakaw ni Kia si Isako papunta sa infirmary, malamang alam niya masakit ang kamay ni Isako, sabi niya, kamusta ang laro, at punaliwanag ni Kia na maganda ang kinalabasan ng laro at malik siya sa laro, pero realize niyang malungkot dahil wala na palagi sa tabi niya si Isako. Tabay sabi ganito pala ang maging mapag-isa walang kasama. Sabi ni Isako gagawin niya ang lahat at magsusumikap sa ngayon kasama niya si Kiea sa buhay at sabay sabi, かわいい。無理。好き。